Offstage Hang, episode. 106. Darren Lim, Reagan. Kamusta? Ayos lang, ayos Long lang. time no see. Ilang... Ever since yata nag-tour ka. Hindi pa tayo So, start of July. Oo. July, tas August na ngayon. So, kumusta nung ano mo? Hindi, ikaw ang galing States. Bago ako umalis. Kaya ikaw ang galing Hindi States. ako nag-Japan lang kami for a short time. Japan. Pero sandali lang yun, mga few days. Okay. Pero June, end of June pa yun. Ayun, family trip o business? Family trip. Okay. Yun. Anong mga Madami kayo? Buong... Hindi, ano lang, kasama namin yung pamangkin ko tsaka dad niya, brother-in-law ko. Okay. Yun, So mga siblings mo? Siblings, yeah. Malamig pa? Hindi, sobrang init na. Sobrang actually. init na. Ano mga na-experience? No? Shopping lang nakikita ko sa Instagram. More ganun lang. Tapos medyo may konting nature trip pero hindi masyadong okay lang. Medyo boring yung side na yun for me. Yeah. Pero masarap kain eh. Yeah, I mean, yeah, aside from eating. Sarap. Pero di naman mahirap kumain buong time. Parang ganun. Ganun. Masarap din mag-beer sa Japan eh. Oh, yun. Favorite ko Beer, mag-beer sa yeah. Japan eh. Tapos, more parang ako okay rin na you get to see the brands in person. Yung mas ganun na parang... Brands ano in terms of music or fashion? Everything. Okay. I guess yung like Fender doon has a cafe. May parang building sila sa... Yeah. Anong floor ba yan? Yeah. 3 floors yata. Ganun. Diba? Tapos, napansin ko rin na yung mga brands doon, lahat sila, meron silang concept, not only sa store, pati yung building nila may design. So, kunwari, Alam mo na, labas pa lang. di ba? So, inisip ko, magkano kaya magkano yung rent dito, tsaka, paano yun, occupy nila yung buong building, no? Siguro, advertisement Baka. no? Tapos, office yung sa taas. Baka ganun. Like, let's say, Montclair. Wala naman, hindi siya masyado, pero malayo pa lang, or parang, isip mo, ang ganda naman ng building na to. Tapos, Montclair pala na concept na ad. It's like an ad, I guess. Galing lang na all out yung Japan. Sinama sa architecture yung marketing. Oo eh. Galing. Yun. Saan ka papagawa ng D&D na building? Sa Pasig. Sana sa future. Kaya may cafe. Medyo, pero yeah, secret muna yun. Secret mo na yan. Pero yun. Ano pang kwento mo? Wala naman. Aside from that, may few product launches na... Sinong mga nirelease nyo ngayon? Yung Dixon na Spark. Ano yung Spark? Namin. Mas maliit, mas malaki. 20 by 12. So normal. Hindi, parang 22 yung parang standard eh. So, 20. Entry level na poplar kit, 5-piece kit. So, hindi ko pa nakita yan, kailangan ko makita yan, 20. Pero poplar siya. It's not birch or mahogany. But, ano siya, for me, it gets the job done. Okay na. Ako, I can't Malalim tell. yung toms. Honestly, I can't tell. Parang makita may mga snares ako doon. I can't tell ano yung what's what. Iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam ng maple, iba yung pakiramdam ng bubinga. Pero, pag tinenga, hindi ko rin masabi na pag pumikit ako, ano to, maple, hindi ko masabi. So, siguro may ibang tao na may snare na maganda yung tunog. Hindi ko masabi na laging yun yung maple o laging yun yung poplar. Yung aluminum nga, iba-iba yun maganda rin eh. Iba-ibang aluminum, iba-ibang... And it's not a wood. Chrome, So, acrylic. But I think a well-made instrument na kahit ano halos material is... Yeah, so parang ano siya, it's like entry-level kit. Magkano yung entry-level na yan? Mga nasa high 20s. That's not bad. Below 30, ganun. Perfect yan, no? Tsaka madami naghahanap. Bihira sa Pilipinas yung 20. Hindi ako nakaka-encounter masyado ng 20. I think yung Pearl Roadshow, parang 20 yata.
roadshow. Hindi ko maalalang nakagamit na ako ng 20. May mga nagamit akong 18. Sa tracks dati may 24 na bass drum. Iba rin yun. Iba rin yung 24. Kailangan konti lang yung sipa. Kasi pag madami kang sipa, yung sustain, nagkakainan yung attack, di ba? So yung 20, interesting. Hindi pa ako nakaka-encounter as much as the 22s. Yun. Ikaw, kamusta yung E-Heads tour? Madaming kwento. Yung una, hindi kami nakabiyaheng Hawaii. May logistical nightmare na nangyari out of our hands. Tapos hindi din namin ma-announce dahil hindi namin alam paano inaayos, 'di ba? Inaayos ng mga taong involved. Anyway, yung second show, San Francisco, jumam si Medwin. Oh. Secret na True Faith? True Faith. Kausap niya si Mac. Sabi ni Mac, jam daw si Medwin. Okay, sige. So, secret din. Pati yung production, nalaman nila on the day of the show na. So, ininsayo namin yung kanta. Yun yung Easter egg namin sa San Francisco. Sa LA naman, naglalakad ako tapos na yung soundcheck. Naglalakad ako backstage. Nakasalubong ko si Perf de Castro. Sabi ko, "Oy, Perf, kumusta? Bike ba tayo?" Nagkikwentuhan kami. Tapos sabi niya, jam daw ako eh. Tapos sabi ko, ha? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Apparently, nakita niya si Ellie, nagpe-PlayStation sa backstage. Tapos nagkwentuhan sila, sabi daw ni Ellie, jam siya. So pinunta ko si Ellie, sabi niya, jam ba talaga si Perf? Sabi niya, anong kanta? Bahala ka na. So yun ang second Easter egg. Jumam si Perf nang walang ensayo. Anong song? Ayoko i-announce para hanapin nila kung ano. Pero, sinabi ko lang sa kanya, ito yung may part ng show na may Easter egg, jaman mo na lang. Ang weird kasi nun, wala kaming wedge. Monitor? Wala kaming wedge monitors. Naka-in-ear kami. So, nung jumam si Medwin, binigyan siya ng in-ear. Si Perf, walang in-ear. So, buti na lang may amps pa, kahit na wala kaming wedge. May amps naman. Tama, aandar yun. May amps, tsaka may bass amps. Naririnig niya naman pala yung banda. Kasi si Med, wala siyang narinig nung rehearsal, kaya binigyan siya ng in-ears. Mahirap pala pag singer. Pag gitarista pala pwede. Tapos wala siya dalang gitara. Literally, yung gitara ni Ellie yung ginamit niya. On the day siya? On the hour of the show. As in an hour before the show, nalaman ko lang na jam si Perf. So sabi ko, buddy, jam daw si Perf. Ha? Anong kanta? Sabi ni Ellie, ito daw. Sabi ko, sige. Tapos pinarinig ni Buddy yung demo. Ito yung, dito ka jumam. So, pinarinig niya lang tama ba yung key? Kung yan ba yung ginamit natin? May mga ganun. Anyway, sa ano naman, next show was San Diego. San Diego, yung sunod na yung pupuntahan Canada, inabot kami dari ng alam mo yung Microsoft blue screen. Oo nga. Weekend yun eh. Dito rin, grabe yun. Anyway, so. Lilipad kami, di ba? Lilipad kami ng Canada. Nagka-riot yung airport. So, hindi kami makakaabot sa connecting flights namin kasi delayed lahat ng flights. Tapos, iba-ibang airline yung kailangan i-book ng promoter. So, may mga nauna ng production people sa Canada. Naiwan yung banda. Tapos, wala nang flight sa San Diego, nag-decide si Erica, buko tayo ng LA. So punta kaming LA. So nangyari, LA muna. Nag-Uber kami papuntang LA. Wala na yung tour bus eh. Umuwi na eh. And this is the day, the morning after the show in San Diego. So puyat ka, pagod ka, may konti ka pang jet lag. So, balik kami ng LA, hanap ng kanya-kanyang flights. Nagkita-kita din kami sa Canada. Pero syempre, may nightmare ka of the... From LA kayo lumipad? From LA. Kasi may 3 airports sa LA eh. Mas madaming eroplano eh. May flights pa. Tapos yung iba, nag-via kung saan-saan pa. Maryland. Alam mo yun, yung connect. So, eventually, nakarating din kami sa Canada for the show. Ano ba yung masaya din yung Easter egg sa Canada. Pero,
kailangan namin bumalik ng Manila after Canada. So, nung nasa Canada na kami, in-announce na matutuloy na yung Hawaii show. Nice. Pero hindi pwedeng rekta from Canada to Hawaii dahil gagraduate yung anak ni Buddy. Congratulations. Congrats. Veda and the parentals, good job. Gumraduate si Veda. So, kailangan talagang umuwi ng Pilipinas. Plus, I have a show, Sandwich. Kasi supposedly wala nang, tapos na yung tour eh. Nakauwi ka na. So, umuwi kami dito for a week and then the next week yung Hawaii. Tapos, sinama ko si Ermat. Nice. Kasi, in my mind, pang tito yung Hawaii eh. Tito. 'Di ba? Parang diyan nagbabakasyon yung mga tito mong nasa Amerika eh. 'Di ba? Parang tas sobra palang ganda. Sobra ako na in love sa lugar. Saan kayo specifically nagstay? Sa Honolulu. Naka-Hawaii ka na? Hindi pa. Balik tayo I dahil. think nung bata, but I cannot remember. Kailangan natin bumalik. So imagine, ito yung description ko. In my humble opinion, sa Honolulu. Hindi na nga kami umalis doon eh. We had hosts na friends na sobrang bait. Gian Larissa, tsaka yung sister ni R.A. Inikot nila kami. Anyway, ito yung description ko ng Hawaii. Imagine, nasa Makati ka. Mukhang Makati. Mukha ka lang nasa Makati. Pero mas madaming puno. Okay. Yung mga puno, madaming ibon. Iba-ibang ibon. Pero pwede mag-bird watching. Si Ellie nagbe-bird watching eh. Bakit specifically yung ibon, ganun karami Kasi talaga? sa Makati, sa Manila, walang ibon eh. Hindi ka makakita na nag-ibon. As in, kasing dami ng tao. Mas marami pa yata sa tao yung ibon. Di ba nakakagulat yun na sa kanila, baliwala lang yun. Pero, ang daming ibon na iba-iba. Hindi lang isang klase. So, mukhang nature na nasa Makati. Tapos kasing liwanag ng Maynila, pero malamig. Pag pumunta ka sa ilalim ng puno, malamig. So, pwede ka maglakad ng hapon. Pero hindi siya humid like here. Ganun. Hindi. Mainit siya, pero parang nasa aircon yung, parang ganito. Parang, galing ha? Maliwanag, may sun, pwede ka mag-sunbathing, pero hindi maalinsangan, hindi. Tapos, maglakad ka lang 100 meters, nasa beach ka na. Malinis yung beach, libre, walang mangungulit sa'yo ng, bilhin mo nito. Ganyan. Wala, zero. So, ikaw bahala magdala ng sarili mong drinks, tsaka ng lahat sila may kanya-kanyang cooler, o pwede kang mag-rent ng beach chairs. Pero yun na yun, beach chairs tsaka isang lugar lang yung nirerentahan na standard yung hindi usapan kung pwedeng pakaitan na lang or whatever. Yung kung bibili ka ng drinks, lalakad kang malayo. Malinis yung beach. Walang basura, hindi. Sobrang galing. Ano pang mga activities na gaano katagal kayo doon sa Hawaii? Nag-extend kami ni Erica, nag-extend kasi kasama si Ermat. Nag-enjoy din si Ermat. Fresh yung fruits. Tapos, so from the beach, pwede ka lumakad to the mall in your swimsuit. Para ka nasa Boracay, pero yung mall pang Amerika. Di ba yung mall ng Amerika parang walang tao masyado. Malaki, yung modern. Ibig ko sabihin modern. Pero naka-swimsuit lahat ng tao. So para kang nasa Station 1, parang ganun. Nakasinelas, yung ganun. Pwede nakahubad kung dude ka. Para siyang Boracay City. Parang Boracay na nasa Makati. Pero walang nangungulit sa'yo na bili ka nito, bili ka niyan, or walang mga nagbebenta sa beach or ng anything, food. Maraming Filipinos sa Hawaii, di ba? Mas marami daw ang Pinoy at Hapon kesa ibang lahi. Kesa sa locals at mga Americans. Mas marami yung Pinoy at Tsaka totoo ba yung mahilig sila sa spam? Madaming spam. Pero hindi ako fan. Kasi favorite ko yung spam eh. Paano hindi ka fan? Kung paano nila ginagawa? Yung gusto ko palang spam tostado. Oh, hindi ganun doon? Hindi. Parang regular lang na malambot na. Pero maraming ways nila sinasabi. Marami. May para pang mga Japanese sushi na naka-spam na hindi ako fan. Pati yung McDo nila may spam, hindi. Tinikman ko naman, hindi lang ako fan ng nila. Ayun.
our sponsor, our regular sponsor, Salamat sa Likhang Harina. Likhang Harina. Sakto kakarating lang ng Thank you. Dumating yung yung order natin. ito, tsaka to. Anong tawag dyan? Choco nuts. Choconut. Parang chocolate nuts na Thank you, Likhang Harina, located in C. Raimundo. Anong number nung Walang number. Walang number. Anong Si katabi? Likhang May Harina katabing lang bangko? nakalagay. Tapat ng gas station? Katapat ng Caltex. Katapat ng Caltex sa Katapat C. Raim. ng- Malapit sa DND. Malapit sa DND. Katabi. Tsaka East-West. PNB tsaka East-West. Sobrang sarap. You gotta try it. Yung breads, Darren, nakita ni Atari nasa... Nasaan ba siya? Nasa mall siya eh. Rockwell ba? Oo. Nasa sila. Baker's Dozen. sa Baker's Rockwell. Dozen. Every weekend or every Every day? weekend. Every weekend sa Rockwell, Ano sila? Baker's Dozen. Buong araw. May table doon na... Kasama nila yung mga nagbe-bake ng maraming baked goods. madaming baking. Sa tapat Oo, ng okay. So, sa tapat ng Ace Hardware. Ace As a basement sa lowest floor. Nice. Sa Instagram, it's Likhang Harina. At Yes, Instagram. at Likhang Harina. Okay, Yeah. thank you. Thank you. Eto, masarap yan. Ano nga yung kinikwento ko? Hawaii kailangan. Hawaii Spam. So, pwede kang kumain sa food truck, pwede kang kumain kahit saan. Tapos parang Amerika, medyo legal yung favorite natin. Yung favorite mo. Naka ka doon? Ano yung food doon? Like, sabi mo nga kasi maraming Filipino and Japanese. So, ano yung main? Is it Japanese or ano yung common na? Halo-halo din, para din states. Parang states. Okay. So, pero may mga lechon. Iba rin May yung lechon? Iba yung lechon nila eh. Sa ilalim ng lupa eh. Parang niluluto sa ilalim. Hindi ko maintindihan, pero masarap din. Nag-surf ka? Hindi. Nag-hike ako. Ang galing. Sobrang lupet. Yung hosts namin, si Larissa and Gio and their kids, inakyat kami sa... 2 beses ako nag-hike, magkaiba. Yung isa, hinike namin, pangalan Pillbox. I'm sure may video akong ma-edit soon or later. Akyat ka, tapos dati siyang lookout nung panahon ng gera. So doon may lalagyan ng barel na kita mo yung buong dagat tapos yung city. Galing. Nandun pa yung structure. Pero wala na yung machine guns. Tapos tapos pagbaba mo ng hike, lakad kang 100 meters, nasa beach ka na. Beach. Beach ka na. Sobrang ganda. Tapos lumalangoy ka, biglang may pawikan kang katabi. Diba? Parang, Yung Hawaii, gaano kalayo? So, from Manila, diretso ka na Hawaii? ang straight, hindi kami nag-straight, ano tawag doon? Direct flight. Hindi kami nag-direct flight. Ang direct flight is 10 hours. Kasi hindi kami sabay-sabay umalis eh. Kanya-kanya rin kaming schedule kasi I think si Ellie galing San Diego, bumalik siya for Comic-Con. Si Marcos pumuntang New York. Kami ni Buddy, Manila. Sabay kami ni Buddy, I think. Sabay yata kami umalis. Via Tokyo kami. So 5 hours to Tokyo, 7 hours to not a big deal. Not a big deal. Oh. Gaano katagal kayo sa Tokyo? Sandali lang. 2 hours lang. Oh. Kumain ka lang ng ramen. Tsaka maganda yung airport ng Tokyo. Maganda. Tsaka kasama si Ermat. So enjoy din siya. Kain siya ng ramen. Minimum beer. Oo, Kirin. Isang beer, solve ka na, di ba? Highball. Si Erika nag-highball. Tapos, yung sunod na inakyatan, umakyat kami, tapos nandun yung lighthouse sa, anong scene ito? Drew Barrymore, 50 First Dates. Yun yung lighthouse doon, tapos kita mo yung settings ng movie. Tapos, bumaba din kami, batuhan. Ngayon lang ako nag-hike pababa, galing taas ng bundok. Bumaba ka ng mga 30 to 40 minutes, puro volcanic rock. Walang puno, walang lupa, puro bato. Hindi, tumuyo na lava. Pero isipin mo side ng cliff. Maraming volcano sa Hawaii, di ba? Oo, volcanic siya eh. Ang tawag doon, ring of fire yan eh, di ba? I could be wrong. I'm just trying to be. Pero pababa as in on your hands and
and feet na kumakapit ka sa Mahirap, bato ng mahirap. giant boulders na matulis na hindi ko pa na-experience. Di ba? Kasi dito yung lupa, iba eh. Hindi naman delikado. Delikado. Pag ano. As in, Si Erica, rin. si Erica, si kasama. Atari, Nice. Hindi naman imposible. Hindi naman... Ingat lang. Hindi naman, ingat ka lang kasi pag nadulas ka, sugat. Kasi hindi lupa yung babagsakan mo eh, di ba? Hindi puno, hindi grass, Rocks. bato. Matulis na bato na matigas na, di ba? Galing. Pero ang regalo, pagdating mo sa baba, may tide pools. Tapos pumapalo lang yung alon. Tapos may mga swimming kami. Swimming doon. Swimming nga. Parang bago magdagat, may mga may rock formations pa na may small lagoons. Parang Mordor, tapos may biglang ganun. Parang ganun Darren. Sobrang. Swimming ka lang, tapos pumapalo yung giant waves. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Kaso, pagkatapos mo mag-swimming, aakyat ka ulit naman, doon. oo. Tapos bababa ka ulit. So, aakyat ka ulit doon. Bababa ka papuntang parking. Usual siya na ginagawa ng locals. Madami. Daming locals, madaming turista. Pero maganda yung baba na yun kasi at your own risk yun. So, hindi masyadong madaming bumababa doon. Yung medyo younger set yung bumababa. Baliwala kina Atari, baliwala sa kanila yan. Ako parang after nap na, umuwi na hotel, tulog na ako. Sila nag-beach pa sila. Yung beach malapit lang rin sa city. Kahit saan eh. Kahit saan. So, Kahit maliit saan. lang siya na... Maliit lang. Well, Honolulu lang naman kami. Waikiki, Honolulu. Tapos, so yung Hawaii, marami pang ibang... Madaming islands. Maraming islands. Yun yata yung pag matagal ka doon, mag-islands, pupunta sa ibang islands. So, tinignan din namin yung Pearl Harbor. Yeah. Sinami kami ni Timmy, kapatid ni R.A. Kapatid ni R.A. Sabi ni R.A. kasi R.A. ng pedicab. Manunod yung kapatid ko ng show. Sabi ko, sige, daling ko siya backstage. Sabi ko, pagdating sa soundcheck, nakita ko, hindi ko siya kilala. Kamukha ni R.A. Parang babaeng version ni R.A. Ikaw yung kapatid ni R.A. Sige, sama ka backstage. Sabi ko, nung nagsimula yun, sabi ko, Atari, kunin mo yung kapatid ni R.A. mamaya. Nandun siya sa may gilid. Sabi niya, ano itsura? Basta pag nakita mo kapatid ni R.A. So yun ang mga kaganapan. Doon ka na rin nanood ng Olympics. Nanood kami Olympics. More importantly, napanood namin si Beck. Chamba sa LA. Parang, hindi ko alam si Audrey. Si Audrey yata nagsabi, may concert si Beck. Tas free day tayo. Nice. So, nanood kami. Tas hindi na alam yung nangyayari kasi hindi na ni-research. Beck tas orchestra. Nandun yung banda niya, pero may orchestra. Kasi sa albums siya, may mga albums siya na may strings eh. Mm-hmm. Kasi ang alam ko, if I'm not mistaken, yung stepdad niya, kung yung nagpalaki sa kanya, is a Hollywood arranger ng mga strings. So lahat ng albums niya, maganda yung string section. Yun. Tapos hindi naman niya nalalive yun, yung mga kanta na yun na with the string section. So first. Mag-play pa rin siya ng hits. Oo. After nung parang mahigit 1 oras na with the string section. Tapos syempre, yung mga the hits na with this band lang. Beck is, Gorillaz, diba? No. Sorry, Damon sorry, Albarn yan. Damon Damon Albarn, no. Blur pala yun. Blur yan, no. Si Beck. Na-confuse Yan. Idol yan. Noong 97, nakita... Trivia. Nung hindi pa siya sikat, meron siyang Asian tour, nagpo-promo siya, dumating siyang Pilipinas, naiwan yung gitara niya sa airport. Kasi alam naman dito, di ba? Pero kailangan niya may schedule siya sa radio tour. So dala-dala siya ng record company, ng Sony BMG. Kaso, kailangan niyang tumugtog sa promo eh. Dumaan sila sa bahay ni Ellie. Hiniram yung gitara ni Ellie. So, gitara ni Ellie yung ginamit niya pang tour. Siguro 93, 94 yun. 97, first tour namin sa Amerika, nasa guitar. Dinala kami ng host na sa Guitar Center. Doon si Beck. So, nagpa-picture kami. Hey, remember when you were in the Philippines? Tapos, cut to ngayon, napanood namin siya. Sobra pa rin galing. So, naalala daw niya?
97 lang yan. Yes. Siyempre, kunwari sinabi mo sa akin, pumunta ka ng Surigao, naiwan mo yung gitara mo sa airport, nang hiram ka sa ako yung nagpahiram. Maalala mo yun, di ba? Maalala mo yung mga, hindi nakarating yung gitara mo sa'yo di ba? Nung time na yun, di ba yung Pearl Jam, pumunta rin yata dito? Around the same time. Kayo rin, Sony ba sila? Or Hindi. Hindi ko nga napanood Yan ang isa sa mga regrets ko. Away kami nung ex ko noon Dapat nanood na lang ako. Yung mga napalusot ko. Napanood mo ba Pearl Jam? Hindi nga Sino yung... Kasi I think nung time na yun yung maraming pumupunta dito. Hindi, mas marami ngayon. Mas marami ngayon. Yeah. Ang pumunta lang noon, Pearl Jam Rage, di ba? Napanood ko Rage. Metallica, di ba? Napanood ko Metallica. Malalayo yun. Iba-ibang taon yun. Pero 90s? Within the 90s. So. Pero madaming, kasi ngayon, in 1 year, ang daming dumarating pero parang, di ko alam, parang iba yung weight. Di ko alam. Hindi. Baka lang kasi parang, looking back. Hindi, kasi may ano nun Yung mic, sorry. Yung, hindi. Mas maano ngayon. Hindi lang tayo yung target market nung dumarating ngayon. Gets. Mas madami ngayon. Yung Foo Fighters pumunta rin, di ba? 90. But remember, they were smaller bands back then, Tama ka naman. 97 ang Foo Fighters. Yung Rage, smaller rin back then? Or... Well, they're not international. Hindi yan Beyonce. Hindi yan Bruno Mars. Cuneta Astrodome lang yung pinuno nila, di ba? Metallica was huge. Metallica is ultra yung ano. Ano yung experience mo nun nung napanood mo yung Metallica na concert? First song nila, that was their biggest album, the Black Album. Imagine first song nila, Enter Sandman. Ganun kadami yung hits, ganun kalakas yung dating nila na yung first song nila is their biggest song ever. Hanggang ngayon blown away ako na talaga, ibig sabihin ang dami yung bala and they played for maybe 2 hours. Grabe. Na solid, as in, taas magulo yung audience natin may mga lumilipad na projectile Tumutugtog si Hetfield, may tinamaan siya ng alam mo yung cooler, yung dinadala mo sa high school, anong tawag doon? Coleman. Tinamaan siya sa dibdib. Oh, yeah. Astig nitong mama na to. Apparently, there was a glitch. Naputol tayo sa Metallica from the concerts. Anyway, let's continue. Itahin na lang natin. What are your favorite metal bands of all time? Magandang tanong yan. Kasi lately, marami akong metal na pinapakinggan Sige nga. O, doon muna tayo sa pinapakinggan mo, Reese, as of late. Anong pinapakinggan? Lately, maraming Deftones. Yun yung I'd say pinaka madalas kong pakinggan. Na may bago sila, di ba? Meron, may bago. Maganda. Di ko, more yung mas nire-revisit ko yung mga classics na hindi ko masyadong naabutan. Kasi parang nung kinamulatan ko 99, 2000, marami na silang labas na like yung mga 7 words, ganun. Na ngayon ko palang mas na-appreciate, mas pinapakinggan more and more. In fairness, maganda yung set nila nung Lollapalooza ba? Lollapalooza. Ayun, yung... Lollapalooza, right? Tsaka parang ang ganda nung longevity ng songs nila. Kahit na it ages well. It ages well. Sino pa? Ano pa ba? Hindi siya metal, pero Tool. Yeah. Yung Parabola. Lateralus, na album. Gusto mo ba yung Perfect Circle? Gusto ko rin yung Perfect Circle. Okay naman. Josh Freese, yeah. Pero medyo hanggang after Murdenoms, sakto lang. Pero magaling. Galing din. Speaking of heavy bands, our guest is... Ay, ikaw. Ako. Hindi ako masyadong... Baliktad naman ako. Dahil sa'yo, nakinig
nag-usap tayo a few months ago dahil napanood mo si Skrillex at si Fred again. So yun yung sound trip ko the past few weeks. Si Skrillex, si Fred again. Nung dumating nga si Diego Castillo, ano yung pinapakinggan mo? Hindi ko nakikinig akong dubstep. For some reason, patay na patay ako sa dubstep ngayon. Which is heavy in a different sort of way, diba? Parang, Heavy rin. it's out of character, pero gustong-gusto ko yung music production, which brings me to, kaya napunta ako doon, gustong-gusto ko yung bagong album ni Charlie XCX. Hindi ko pa napakinggan. Ang ganda, parang boiler room DJ set yung album niya. It's nothing groundbreaking. Gustuhan ko lang. So from dyan, nabalik ako kay Skrillex, Fred again, to dubstep na puro yun yung playlist ko the past few days. Sarang di ko maintindihan ba't yung pinapain. Gusto ko lang yung ginagawa nila sa production. May collab yung si Fred again tsaka si Anderson .Paak. Maganda rin. Parang jungle na D&B. Yung una mo pinarinig sa akin is to get to the jungle. Jungle. Patay na patay ako. Paulit-ulit ko pinapakinggan sa kotse. Metal rin yung bagsakan eh. Parang ganun, di ba? Parang, it's heavy. It's not traditional guitar band heavy, but it's heavy. Tsaka yung structure, pagka nilagay mo yung drums, pareho siya sa rock na, di ba, na mabigat na song. Parang right hand picking na. Oo eh. Okay, speaking of heavy bands, our guest is one of the from one of the heaviest live bands that I've ever seen. Tsaka visceral. Parang inuupakan ka pag pinapanood mo. Parang inaaway. These are the nicest guys. Diba? But pag nag-transform to on stage, don't you think that the metal bands are the nicest guys in person? Hindi ko pa na-meet lahat, pero sa mga na-meet ko, thinking back right now, the heavier the band. Si Jamir. Si Jamir is one of the nicest people. People from Chico Say are the nicest kids. Diba? Typecast are nice. Like, si Steve, no? Si Steve is the nicest person. Diba? Alam ko na, ipagsuntukan yun nung bata pa kami, pero but anyway. Our next guest is from the band Greyhounds. So Greyhounds is a Filipino metal band known for their aggressive and powerful live performances. Formed in the 90s, Greyhound uses elements of new metal, hardcore, alternative metal, which all have greatly contributed to the OPM metal scene. So, yun, for episode 106, nakita na rin nila. Please welcome our guest, Odds Avenido. Musta, Odds? Okay lang, brother. Medyo busy. Okay. Baliktad kami nagsisimula. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Hanap buhay. Ayan. Ano ang hanap mo? Para sa mga hindi nakakaalam. Siyempre, maraming nakakaalam na dalawa lang yung passion ko, music tsaka manok. Yan. So, alam mo yan. Bago tayo pumunta sa music, ano ang pinagkakaabalahan mo sa manok? Anong klaseng manok? Siyempre, yung panabong. Panabong. Yun talagang bata pa ako. Tingin ko nauna pa to sa music or sa bayan lang sila. Kasi siyempre, influensya ng airpat ko, music. Mm-hmm. Pero tingin ko sa lolo ko nakuha yung mga panabong na manok. Saan yung probinsya? Pinanganak ako sa Davao, pero every summer, bakasyon namin sa Leyte since tiga doon yung mother ko. Tapos Bohol, yung father ko tiga doon. So tatawid muna kami ng Cebu, going to Bohol. So medyo okay yung travel namin nung childhood ko kasi yung barko pa yun noon, time na yun eh. Tapos siyempre dahil probinsya, walang ibang aliw kundi makakita ng mga iba-ibang hayop. Tapos hilig ko rin talaga yung mag-pet ng kahit anong hayop. Especially yung manok kasi gusto ko noon iuwi ko sa Davao yung mga baka o kalabaw kasi nasasakyan ko, na-enjoy ko. Imposible yun. So, manok lang yung pang sa akin. So, sabi ng mga uncle ko, manok na lang. Saya ko na nun. Yung manok na kalakal mo ngayon, as a breeder, as a cockfighter, or all of the above?
masasabi kong all of the above kasi marami naman akong partners. May partners ako sa Bacolod. Meron akong pinsan na pinagbe-breed ko rin sa Bohol. Tapos lately, bumalik ako sa hometown ko sa Davao kung saan ako pinanganak. And then may sort of tandem ako sa mga kaibigan ko doon. Gagawa kami ng business na manok din. Mag-grow kami ng mga magagandang bloodlines ni Maestro Doyet. Tapos, yun, pag lumaki na, few months lang, mabibenta na namin ng medyo magandang presyo. Mas maganda pa ang presyo kapag nakondisyon ko talaga kasi yun ang specialty ko eh. Ano ibig sabihin ng kondisyon? Ano yun eh, may mga ibang buyers na bibili lang tapos gusto nila laban ka agad. Okay. Doon ako papasok kasi medyo marunong ako sa paghanda ng manok. So, conditioning. Ilang weeks ang manok bago pwede nang i-condition? Usually, pag mga veteranong handlers, gagawin nila mga at least 1 month or more than a month nilang kailangan mahawakan yung manok to condition. Kasi, Hindi, syempre, from hatching. from hatching, marami kasing klaseng labanan eh. Stags, ang nag-iedad yung stags ng 7 or 8 or 9 months, yan yung ilalaban na sila. Pwede na. Ganun kabilis. Ganun sila kabilis. So, given ng best of health pala na mabibigay sa kanila, yun na yung capacity nila, pwede na sila ilaban. Yes. Ano yung mga skills na pumapasok? Ano yung mga skills na pumapasok as a breeder? As a breeder, masyado mahabang kwento. Ang ganda ng tanong. Gusto kong ano talaga yan. Kasi, anuin ko lang muna. In general, para sa akin, ang pagsasabong ay 3 lang ang kailangan. Magandang health ng manok. Ang manok. Sorry. So, yung health kasi papasok sa conditioning. So, yung 3 yun, conditioning, bloodlines, tsaka tari. Pare-pareho iba't ibang science yan. Galing. Medyo malalim siya kasi mahirap maglaban ng manok na dumaan sa sakit. Gets. Doon kaagad papasok yung conditioning. Mahirapan ka i-condition yung sakitin na manok. So, sa selection, kailangan matalas ka doon. Galing Oo. yung ano, how about the illegalities of the legalities? Ano ba yan? Okay. Ano bang kwento dyan? Legal ang sabong sa natin, sa bansa natin. Nagiging illegal lang yan kapag may uso ngayon, starting nung pandemic, 'di ba, may mga sabong online. Yes, maraming nabaliw diyan. Yes. Yung mga hindi wise sa sugal, bumagsak. Yung mga marurunong, nakapagpundar. Kasi on my part, doon ako sa conditioning side, hindi naman focus yung sugal sa akin kasi may financiers ako. Hayaan ko silang magsugal. So, conditioning talaga ako. Yes. So, dahil since bata pa ako, hilig ko talaga yung mag-alaga ng hayop. Napagdaanan ko yung paano gamutin yung may sakit, paano ma-maintain na hindi sila magkasakit. Tapos, until such time na kailangan lang palang tutukan or i-monitor mo yung mga breeders kasi mga kaibigan natin lahat. Sa industry ng sabong, mas importante na kaibigan mo marami. Walang kaaway. Although marami pa rin gustong humila pababa. Alam mo naman mga Pinoy, gusto nila pag may naibida sila. Pero lahat naman tingin ko ng kailangan lang pag marami kang friends, i-monitor mo yung health ng manok nila. Kaibigan ko yung mga tauhan nila, kamusta? Hindi ba tinamaan ng sakit? So, doon ako makakaselect ng proper na eco-condition na manok. Tapos, sa science na medyo natuklasan ko, naka-shortcut na ako. Kaya ko maganda ng 2 weeks ng manok. So, absent ako sa banda ng 2 weeks. Parang kang may parang boxing na hindi. Exactly. Parang Olympics. Totoo, alam mo, ganyan ko na-explain sa mga nagtatanong sa akin. Kasi sabi ko, sa boxing, iba ang forte ng trainer.
iba rin forte ng nutritionist. Tama. Iba rin yung, di ba, sa trainer, i-schedule ka pa dyan sa gym na yan. Kahit wala doon yung trainer, may magaling dyan na mag-guide sa'yo sa gantong drill. Pero as a handler, sa'yo lahat yun. Ikaw na nutritionist, ikaw pa ang trainer, ikaw pa yung doktor. Kasi monitor mo lahat ng health ng manok buti sa boxing, suntukan lang. Sa manok kasi, patayan yan Sa tao, merong mga, anong ba yan? Doping. May ganyan ba sa manok? Ano yun? Parang Yung kunwari, steroids. Kunwari, karera ng bike, di ba? Bawal yung magturok na. Tinitest yung mga tao. May ganyan ba sa lahat yan napagdaanan ko na or nasubukan ko na rin. Sasakyan ko yata yan. Sasakyan. Okay. Sige lang. Excuse mo na. Sige lang. Sorry. 1996 pa lang kasi nagsasabong di ang bata mo pa nun. 20s high school. Oh. Nagpa-practice pa ako mag-gitara, bro. Alam mo yun, nagpa-practice pa ako mag-gitara. May alaga na akong manok. Ginagawa ko talaga siya noon pa pala. Ngayon ko lang na-realize So hindi, ituloy natin yung yung doping or steroids. Yeah. May bawal ba sa manok? Sa manok, wala. Wala. So kahit anong Pag napagdaanan ko yan, na-try ko na yan, siyempre synthetic yan. Oo. Tapos, panahon ngayon kasi, di ko maalala kung kailan ko naumpisan to, pero nung mas naglikot na yung isip ko to experiment on gamot-gamot, naisip ko gumawa ng sarili kong gamot. Okay. Kasi, syempre, doktor yung airpat ko, nandyan lahat ng mga babasahin na pwede kong pakialaman. Nandyan lahat ng gamot na pwede kong paglaruan. Na-realize ko lang. Tapos, syempre, kurso ko, hindi nga lang ako nagtuloy mag-veterinaryo. Pero, yung mga kilala natin veterinaryo ngayon sa TV, mga naging classmate ko rin yan sa ibang major subjects. Kasi, syempre, nagkaroon ng yung banda chance. So, sabi ko, ba't pa ako dito na lang ako, sarap ng buhay. Akala ko tuloy-tuloy na ganun Hindi pala. So, ayun. Anyway, ginawa ko pa rin naman yung dalawa kong passion. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin sila. Tinatry kong i-divide yung oras ko. Kasi pareho sila nakakapag-provide sa mga bata ko Yun lang naman ang goals ko sa ngayon na makapag-provide hanggang graduate sila sa college. Pero, yun. Ano na namin tanong? Ayon sa research mo. Sa research ko. On synthetic. Synthetic na Sa synthetic kasi, lahat ng gamot, hindi naman porke synthetic or natural. According yan sa body weight ng mag-i-intake. Parang tayo. So, di ba naririnig natin na yung mga kantsaw lang naman to, pero buti pa si tatay naka-vitamins yung manok, yung mga anak hindi, di ba? Yung mga manok nakagatas kami. Kape nga, hirap pa kaming talaga nangyayari yan sa probinsya, mas espesyal tinututukan. Pero ang ko naman doon tungkol sa gamot, ang isang gamot na pang tao, which is laging kinocompute yan sa 50 kilograms, more or less ang tao. So sabi ko, ang isang manok ay 2 kilos. Dapat ang isang gamot na pang tao, madidivide mo sa 25 heads ng manok. Since 50 kilos, 2 kilos lang ang manok. 'Di ba? So, dapat ganon. Experiment hanggang sa nakuha ko na yung proper na dosage, timing, malaking bagay yun. Anong ginagawa nun sa manok? Lumalakas o lumalakas kumain, bumibigat? Lahat, yung muscles? lahat siya, nagbibigay siya ng, actually, dito sa latest kong natuklasang gamot, kasi from Japan siya, alam mo naman ng Japan, mahal nga, super quality naman. Yun ang napansin ko. So, I need to invest sa ganong klaseng gamot kasi reputation ko na yung nakasalala, ang dami na nagtitiwala magpahanda sa akin ng manok. Pero talagang swerte din at hinahanda ko yung mga manok. 1 week, minsan nga 6 days, nag-runner up pa kami sa Bacolod, NGBA na tumugtog lang kami, Hounds noon, Chocolate Factory, tsaka Typecast.
Nagpaiwan ako kasi syempre, Bacolod, game foul capital of the Philippines. Hanggang ngayon. Yeah, hanggang ngayon. Kasi syempre mga hasyendero yung mga tiga doon. Pag sinabi nilang bawasan natin ng 5 hectares yung daan-daan hektaryang tubuhan natin, kayang-kaya nila yon. Nasa kanila yung kapasidad para gastusan yung manok. Baliwala yun sa kita ng sugar. May tito akong taga Bacolod. Meron din siya dating mga alaga. Mahilig din sa sabong. Oo. Ganun nga, may isang lote siya na puro manok, tas may aircon. Totoo yan. Nako. Bawal magpatugtog ng malakas pag may tupada, pag may sabong. Yung question ko, yung manok ba ilang laban bago gumraduate? Kasi to the death eh. Yeah, depende. Pag nanalo, Depende talaga. Hindi... anong pinakamarami? May kaibigan ako, 11 times. Oh my God, dami nun. Ako, meron akong 12 times pinakauna kong manok. Pero siyempre, bigay ng uncle ko. Yung uncle ko nag-i-invest sa Manila nung time na early 80s. Siguro yun ang dahilan kaya sobrang nahook ako. Kasi binigay niya sa akin, tawag na namin nung time na yun, high-tech na kasi sa Davao nung early 80s, native lang yung mga nilalaban eh. Pero may legal na sabungan na. Noon pa man. 12 times. Ilang sa isang laban, weeks ba ang pagitan o Pag days? nanalo siya, walang sugat, uwi mo na. Okay. Tapos magdi-decide na naman yung parang uncle-unclean ko doon na may farm. Sabi niya, kondisyon ko ulit. Tapos nilaban niya ulit. Basta unang The next week, ganun. Parang ganun. Okay. Next week or next month. Tapos, syempre, nung nagpapanalo walang sugat, parang, wow, grabe pala to ah. Wala man akong taya nun kasi bata lang ako, pero abutan niya ako 100. Ang laking pera na nun eh. Kaya sabi 80s, ko, wow. Oo, elementary lang ako nun eh. Sobrang laki na nung 100 nung time na yun. Yun, nahook ako. Paano naman sa guitar? Kailan nagkaroon saan mo sabay ka natuto magkaroon ng love for them? Or ano na una? Bata pa ako, kasi si daddy, siyempre, police, general siya nung nag-retire. Pero sa Davao pa lang, nung major pa lang siya, nawi-witness ko na siyempre sa kampo siya yung CEO doon. Pag nakakasalubong niya yung mga tauhan niya, parang alam mo yung iba yung snappy talaga, tapos para bang nakaabang kung ano sasabihin niya. Yun lang yung sinusunod sa lahat ng inuutos niya sa mga para bang mas nanginginig pa. Tapos pag weekends, andun yung mga tauhan niya, lower rank sa kanya, pare, tatawagin lang siya sa palayaw niya. Sabi ko, ang cool nito. Tapos Santana, alam mo yung ganun ng tugtugan nila, tumutugtog sila sa loob ng bahay. Ano instrumento ni Gitara. daddy mo? Gitara din, oo. Electric Electric na jamming. Hanggang ngayon, nandyan pa yung Guya tone niya. Astig. Nawala lang yung tatak. Pero yun yung pinakialaman ko. Kaya ako nahook din sa gitara. Guya tone na gitara na Japan, Oo, Japan. Yung una kong app, Guya tone. May distortion na yung pag kinlik mo. Oo. Yun ang ano ba? Ano ang entry, ang una mong, parang yung manok, di ba? Ilang elementary ka, na witness mo yung ganon. Ano ang, ilang taong ka nung nahilig ka mag-gitara? Tapos ano yung mga una mong sounds? Guns N' Roses yun yung time na yun. Tapos yung unang Anong GNR? Appetite or user? Appetite ka agad. O syempre, probinsya eh. Pag inuulit-ulit sa radyo yung Sweet Child of Mine, para kang mababaliw. Tapos si Daddy, mahilig yan mag-hangout kami sa, anong bar ba yun? Sa Horizon. Nasa second floor siya. Tapos, every weekend, ang tumutugtog doon, yung mga nagja-Japan na banda. Alam mo yung long hair na hindi usual mo nakikita. Spandex na. Oo, mga halos ganun ang pormahan. Sa Davao yan? Sa Davao City to. Parang doon ko lang nakita nung may mga kala ko sa sa mga cover lang, wala pa namang MTV noong time na yun eh. Parang ito yung mga kinokopya ng mga tutos. Man, pag tinira nila yung mga kantang nire-request namin, panis. Kuhang-kuha. So, para ako na kuryente. Hindi pa naman ako interesado Trip ko lang yung ginagawa nila Airpat nun every weekends na
nag-hangout sila ng mga kaopisina niya. Tapos pagdating sa office, saludo uli sa kanya. Alam mo yun, pero pag sa weekend, pantay sila. Mabait si Airpat, ganun siya ka-cool na kabanda. Pinapa-jam ka? Hindi, bata lang ako nun eh. Okay. So, dyan lang ako. Tapos, siyempre, inuman, pulutan. So, parang fiesta yan every weekend. Inaabangan ko rin. Hanggang dyan sa Camp Crame nung ganun din ang nangyari nun. Ito yung kwarto ko, sa kabila yung studio. So, every Sunday yon. So, nung time na yun, tumutugtog na tayo nun. Kaya, magigising na lang ako, nagpa-practice na yung mga kabanda niya. Sila. Sino nagturo sa'yo mag-gitara? Wala. Pinakialaman ko lang yung gitara ni Airpat. Grabe. Tapos, nung nandito na, lumipat na kami sa Manila, nag-try ako kasi syempre, kakapasyal mo dyan sa mga music stores. Yamaha, as a RJ, makikita mo, may mga cool na, mga nakikita natin na nakaka-inspire noon. Sisilip-silip ka lang sa mga rooms, may nagtuturo. Enroll kaya ako sa summer. Yun, enroll kami. Tapos may one time pa, nagsabay kami ni Allen sa Green Hills naman. Tapos, alam mo yung... Magkabanda na kayo ni Allen nun? Hindi pa, pero kami yung kasi, yung pinsan niya, girlfriend ko nun eh. So, kada nagja-jam kami. Yun, doon kami, pag summer, walang gagawin. Tara, trip tayo mag-enroll. Tapos, kakantsawan lang namin yung teacher namin kasi mas marunong yata tayo dito. Tapos, alam mo yung ginagawa sa amin, kinukulong lang kami, aralin nyo to, tapos pagpasok, jam lang ng ilan, tapos hahayaan uli kami. Sabi ko, para tayong... Lugi ka, lugi. Parang lugi sa binayad. Pero paano ka gumaling kaagad? Kung hindi... Hindi galing ba tawag doon? Mas naniniwala kasi ako na marami mas magaling, pero ang isa sa importante kong paniwala hanggang ngayon, yung sarap. Kasi hindi talaga ako naniniwala sa pagalingan ng music eh. Ang dami magagaling kung pagalingan, pero yung sarap, bihira yun. Kasi, paano ba? Sino nagturo sa'yo na kailangan masarap? San mo narinig? Paano? Alak at smokes. So yun yung hinahanap mo yung pakiramdam. Yung naririnig natin, tapos nararamdaman natin sa mga tropa. Hindi, mas masarap itong ginagawa natin. Blues, kala ko metal ako habang buhay eh. Yun, pinakaunang nag-inspire sa akin, kasi si Dr. De La Cruz, Airpat ng Electric Sky Church. So sila magkasama ni Airpat. Keyboardista yun si Dr. De La Cruz. Okay. Dr. Renato De La Cruz. Isa yun naalala ko siya. Yeah. Hinahatid niya pa yung Sky grabe, Church diba? sa Club Dread eh. Diba? Ganun siya katutok. Tapos sasabihan niya si Airpat ko, Dong, kasi kahit na mas taas sa kanya talaga, palayaw lang sila. Tropa sila eh. Si Daddy naggigitara siya, nagki-keyboards. Nagja-jam sila dun sa studio namin sa Camp Crame noon. Sabi niya, mo lang, panuorin mo sila Audi doon sa mga anak ko. Tapos nung napanood ko sila, siyempre Electric Sky Church, mga kids lang eh. Sabi ko, ang liliit lang nito. Tapos nung tinanong ko, si Robert, mas bata sa akin na 1 taon. Sabi ko, ang labo, ang sobrang galing niya talaga eh. Tapos 13 ako nun, 12 going 13 lang si Robert. Sabi ko, hindi pwedeng ganito lang ako. Doon na-inspire ako para akong na-hook din uli. Dyan sa Camp Crame, bawal yung manok. So, napafocus ako sa gitara. Wala man nagturo. Almost every week talaga ako nanonood sa Dread. Marunong ako mag-ipon, pumupunta ako doon. Minsan, papasama ako sa tropa kong pulis. Si Airpat naman, may tiwala lang din. Sige, labas ka lang. Kasi gabi yun eh. Tapos Club Dread eh. Lugar ng mga kung dyan sa Dread talaga. Kung gaguhan lang, marami dyan. Walking distance. Diba? In fairness, wala namang... Nilalakad lang namin yan. Nilalakad mo lang ang Dread. In fairness, wala namang... Mukhang magulo lang yung Dread. Pero, it's a safe... Alam mo, pag nalaman mo na... Pag tinignan ng mga... Paano ba natin tawagin? Pag tinignan ng mga robot yan, gugulo yan. Tayo hindi... Pero yung pala, na-i-express lang natin yung trip nating art doon. But it's a community. It's community. So, pwedeng mangyari yung may inggitan, gulo. Pero after, naptatahi eh. Alam mo yung...
Noon nga, akala ko magiging away yung Chispas yun tsaka Greyhounds eh. Kasi threat sila sa amin eh. Parang ingay na itong mga tutos, ang gagaling. Tapos yung pala, hindi namin alam, threat din kami sa kanila. Ang unang binati ko nun, si Paolo Rosal. Sabi ko, sobrang, ang galing nyo, Brad. Tapos napalingon siya, ako pala yun. Wala, para kaming ginanon lang. Tapos naging magtropa na kami lahat. Mas lalo naging matibay yung samahan. Talagang barangay tibay. Oh, wala pa yung barangay tibay nung time na yun. Naging ganun na kami. Tapos dumating yung Kung Fu Fly. Loads of Motherhood. Yun yung nagsama kaya naging Slapshot eh. So, tapos ano rin kami, Zoom. Tapos parang hindi naman sa inaano namin yung circle namin. Lahat naman pinakikisamahan namin eh. Talagang may banding lang kami nakakaiba kasi tiga Project 4, tiga Blue Ridge, yung tiga Zoom, tiga Fort Bonifacio, pero saglit lang yung biyahiin on time na yun eh. Ang lapit lang ng lahat eh. Tapos kami, Krame Boys. Ako, si Allen, si Nino. Si Reg, Tandang Sora lang. Paano nabuo yung Hounds? Yun, high school, magkakabanda na kami. Ako, si TJ, tapos si Alex, yung dati namin vocalist. Tapos si Ryan Marifosque, si Ronnie Viduya. Anong high school? Ateneo? Hindi, dito sa Aquinas High School. Tapos, siyempre, sa summer na, yun na yung parang namin eh. Mapuputol na yung tugtugan natin kasi magkakanya-kanyang college na tayo, hindi katulad na high school. After ng classes, punta muna kami sa studio, jam na lang. So, naisip ni Alex na siya maging vocalist. Sabi niya, gawa tayo ng ako kakanta. Tapos sumikat yung Korn nun, kaya cover natin to. Sumikat yung kasabayan ng Korn, mga Limp Bizkit, Deftones, mabigatan, mga naka-drop B. Diba? Basta naka-drop. Tapos ako naman, dahil, sige lang, Les Paul yung gitara ko nun, kahit anong drop trip ko. Pero hindi kaya pala, ninipis ng strings nun eh. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa yung Les Paul ko. Ang nakakabit hanggang ngayon, bass guitar string pa rin. Hindi ko na siya ginalaw, parang hayaan ko na siyang ganyan. Tingin ko ako yung unang nagpauso ng drop talaga na B. Tapos, siyempre, kailangan mong i-drop yun para makover mo yung mga Korn. Tsaka kung ano pa pero pinang-audition namin sa Dread, yun eh. Rewind muna tayo pala. Paano kami nabuong banda? Napag-isipan namin mag-jam. Summer lang. Graduate na, tapos na yung high school namin nun. So, si Nino, ako yung nagturo sa kanya mag-gitara eh. Dapat gitarista yan si Nino. Kasi kung anong bibilin namin ni Allen, yun din ang sunod lang siya sa amin. Mas bata kasi sa amin eh. Tapos nung one time, pagpasok niya sa bahay, nagbe-bass ako, kinakapa ko yung aeroplane ni Flea. Sabi niya, paano yan? So, nainteresado siya. Tapos, parang less than a week, may bass guitar na siya, tapos sunod balik niya, halos i-cover niya na yung buong 1 Hot Minute yata yung album din. Sabi ko, iba talaga tong Promil Kid eh. Baliw to si Nino eh. Pag meron ka ituro sa kanya, ihigitan niya talaga. Tapos, alam mo yung, sobrang i-research niya. Yun, naging bahista siya. So, si Nino tsaka si Allen ang magkabanda nung high school kami. Pero hindi pwede si Nino tumugtog sa school namin kasi Atenean siya eh. So kami ni Allen tsaka si Nino, kami laging magkaka-jamming niyan sa Camp Krame. So, military din ba ang parents ni Nino? Oo. PMA year. Okay. Dalawa sila ni Erpat, magkapatid na general. Kay Nino, yung PMA pala, year. military connection pala yun lahat. Si Allen naman, anak ni Major Kudal. Tapos yun, si TJ, stepfather niya si General Cruz. Tapos nung high school kami, lagi kami magka-jamming ng Sledge ang pangalan namin noon eh.
si Nino hindi makapasok sa school namin since Atenean siya. So sa labas lang na jamming siya, nakakapag-jam. Nag-form kami kasi meron kaming isang mission noon na sumali lang sa Battle of the Bands. Tapos doon din nabigay yung pangalan kasi practice kami ng practice. May requirement na parang 3 original tsaka 3 cover. Cover lang, kung ano man. Kasi anis na yung cover sa atin. Nagpa-practice tayo lagi ng lahat ng mga trip natin na So naghanda kami ng Megadeth, isang Pantera, tsaka Yugyugan na. Parang kinabukasan na yata yung Battle of the Bands. Parang in-announce na hindi tuloy. Wow. So, doon pumasok uli si Dr. De La Cruz. Try nyo kayo. Audition na lang kayo sa Club Dread. Every Monday yung audition nun eh. So, nung nag-audition kami, binigyan kagad kami ng 5 stars ni si Ferds ata o sila ni Patrick. Patrick Reidenbach. Oo. Kasi, syempre, tas si Ferds ata nagsabi sa amin na you're good enough para maging house band. Wow. Wow, kagad kasi parang sulit yung pinagpaguran natin ng practice. Pero nung night na yon, nag-audition din sila Reg. Banda niya. Chadish Magoy yung banda niya. Chadish So sa banda niya, dalawa sila na sobrang bilib kami. Siya tsaka yung gitarista niya. Ang galing din talaga nung gitarista niya. Pero yun lang, sa banda nila, yung nagsa-stand out talaga, silang dalawa lang. Yung iba, okay din. Pero syempre sa isang banda, iba pa rin pag lahat talaga pag sinilip mo lahat, may buga talaga na, may talent talaga, masarap ba talaga tumugtog. So, nung time na yun, sunod-sunod na kaming tugtog sa Dread na nakakasabay namin sila Reg. Di, syempre, ako Bisaya, si Reg Bisaya, ang daling nagkasundo. Tapos, yun, nung time na medyo yung isang vocalista namin nagkaroon na ng reputation na siya si Jonathan Davis ng Pinas kasi laging tinutugtog namin, nagkaroon na kami ng konting fan base, especially siya. May mga fans na talaga siya kasi frontman eh. So may mga time na hindi na siya nakakaano sa practice. Kumbaga may thrill na sa amin na kasabay natin mamayang gabi, Datos Tribe, kailangan practice talaga tayo, kasabay natin Pirana. Ayan, lulupit na ng mga yan, kailangan practice tayo para hindi tayo mapahiya. So, nalilate na ng konti. May time pa na late na, dumiretso pa sa kwarto ko para matulog. So, practice na lang tayo. Sorry, Alex, pero kailangan ko lang ikwento. Kwento lang naman eh. Kwento hindi. Alam mo, sobrang magkakaibigan pa rin talaga kami hanggang ngayon. Nagja-jam pa rin kami, uhaw kaming kasi binuo namin uli nung nag-reunion kami sa Aquinas. So alam mo yun, ayaw ko siyang mag-give up sa music dahil napakagaling niyang musikero eh. Ang galing mag-compose, magaling mag-bass, mahusay kumanta. Hindi lang nangyari yung para sa Although alam na niya naman na accepted niya na yun, nakausap niya na si Reg. Nanood na siya few times sa Greyhounds. So yung nangyari na yon, parang nung time na nag-decide na kami, punta kami sa nagbakasyon kami lahat sa 100 Islands sa Pangasinan ba yon? Alaminos, tama. So nag-decide kami, parang kailangan natin ibang vocalist. Wala, nag-good time na lang talaga kami lahat. Cheese, Greyhounds, tsaka Zoom. Kabila, good time lang. Over the weekend lang. Tapos pagbalik namin dito, fresh na yung tawag ko, kaagad ako kay Reg. Hello, Part. Pwede bang mag-jam ka muna sa amin? Miya, bakit? Jam ka lang. Trip na trip niya eh. Kasi nung dati, pag nagkakagrupuhan na noon, sisigaw yung bigla. Marunong akong sumigaw. Gagano, tatawa lang kami. Para prosigido talaga eh. Pero hindi naman siya para umepal o Talagang pinapakita niya lang na may kaya niya. Kung sa pagkanta lang, walang question. Ang tanong doon, kasi nagra-rap yung, sa mga songs ng Greyhounds noon pa, may mga portion talaga ng rap. Tapos, yun naman ang kulang, yung pagkanta naman. So, pasok talaga si Reg kasi
choir singer kaya yun. Talaga? Oo. Yung pala secret ni Reg. Yun ang secret dun. Hindi Gusto niya yung magaling sinasabi. na vocalista sa choir kayo mag-umpisa. Ano siya? Choir si Reg. Magaling talaga siyang kumanta. Kahit nung sa Chadish Magoy pa ng mga songs niya. Tapos, yun. Nung tinawagan ko, jam ka muna. Nag-jam na nga kami. Nakakatawa pa kasi may isang gig yata kami na sabay sila ni Alex umakyat sa stage. So, yun na yung transition dun eh. Dun na yun, medyo siyempre hati. Kasi may mga tropa namin nung high school. Full talagang support sa amin dahil kami lahat, Aquinians lahat. Si Alex, ako, si Tomas, si Allen. Si Nino lang naman yung Ateneo, pero siyempre, cargo ko na yun, pinsan ko yun eh. Di ba? Magpinsan din kayo ni Nino. Oo, kaya ako nga nagturo sa kanya mag-gitara eh. Yun yung kantsawan namin, naging magpinsan na kami ng Greyhounds na si Nino. Hindi, talagang, alam mo yun, bilang kuya, pagbili ko ng bisikleta, bili rin siya ng bike. Pag invest ko ng gitara, bili rin siya. Well, hindi siya nagmanok, ano? Yun, pinahawak ko nga siyang manok, ibinitawan niya kagad eh. Ako lang may manok sa Camp Crame nun eh. So, pag nandyan na siya para mag-jam kami, time out muna, Nins, kasi papatoka muna akong manok. Hawakan mo to, Hopo. Akala mo, pang fried chicken lang yata yung hawak niyang manok eh. Ilan na yung originals nyo nung sumali si Reg sa inyo? Nabuo na ba yung mga... Siguro may 5 or 6 na kami. Ito na yung mga... Yung hupaw kay Alex yun. Credits talaga kay Alex Dinyoso yun. Si TJ tsaka si Alex yata ang nagbuo nung parang drum beat ng tutatug-tug. So, hindi ko alam anong tawag sa ano na yun eh. Scat ba o ano? Ano ba tawag doon sa ganung technique ng pagkaya? Hindi ko din alam. Alam mo yun. Whatever it is. Pero it inspired yun, sigurado ako, sa twist ng Korn. Di ba? Ano ba yung... Di ba? Biglang... Tung sinabayan ng banda, ang bigat pero nonsense yung naririnig mo. Pero man, magwawala ka pag yun ang marinig mo eh. May hatak siya eh. So... tingin ko yun ang pinaka influence ng song na yung hupaw. Yung tattoo mo yan, yung influences mo obviously si Dimebag. Si Stevie Ray ba yan? Si Stevie Ray. Stevie Ray. Oo. Sabay mo ba yung pinagawa? Parang fresh na fresh pa Ito pareho. nauna, tas ito last year. Obsidian to kay Rob Cerquillos. Parang masarap tumugtog. May tattoo rin ako ng mga manok ko. Ayan, pucha. Kasali yun. Dapat ano. Mga tukanang manok. Kaya gusto ko nang dito. Actually, sila lang nag-aantay kung kailan ako bakante. Ayoko pa masaktan yan. Sakit eh. So, gaano katagal kayo yun nga, sumali na si Reg. Meron na kayo mga original. Ano yung next? Ano yun? 97 yun ng summer. Tapos tugtog lang ng tugtog hanggang sa nagkaroon ng, alam ko kasali din kayo nun eh, yung sa Independence Day. Oo. Acoustic ba yan? Hindi, Christmas yung acoustic. Siya? Club Dread. Club Dread. Tapos last night ng Club Dread dyan, di ba? Last night ng Club Dread. Walang aircon. Naalala ko yun. Marami nang wala. Kasi siya eh, parang... Sweatshop yan, naalala ko yan. Tapos ng nun... Yung hindi mo alam paano ka pupuntang stage sa dami ng tao. Exactly. Yun yung... Tumutugtog na kami as a house band sa Dread. Tapos nagkakaroon na kami ng mga hatak ng ibang tugtugan sa Bulacan. Nung time na yon naka-air siya sa NU. Tapos di naman kami naka-line up talaga doon. Isipin mo, kaya nung nagsasabi sa amin na ang galing nyo talaga, hindi, malaking portion ang swerte. Si Reg tambay doon. Hindi kami nanonood kasi alam kong masikip or nasa bahay lang kami pero naka-tune in kami doon. Ang haba nung dead air kasi late din yung mga ibang banda.
Tagal mag-set up. Ang tagal mag-set up. Hindi, meron talagang na hindi pa dumarating. So, Ayaw sumalang. baka ganun. Bakit tayo sumalang? Ayaw nila mauna eh. Oo, kasi, pero naka-broadcast grabe. kasi yun eh. Di natin sigurado ka ayaw subalang muna. O Di, yun lang yun. Baka, Banda ka, excited ka tumugtog eh. So pag wala ka doon, ayaw mo pa sumalang. baka nga, no? So, si Reg tambay doon, sinabihan na, di ba, tiga rito lang yung mga kabanda mo? Oh, isang tawag lang, landline pa yun eh. Ouds, ano na? Tapos sanduko kagad si Allen tsaka si Nino. Tapos si TJ, taga Blue Ridge, andong kagad kami, attack kagad. Siyempre, sa Club Dread nung time na yon, maayos yung maayos yung sound system nun. Nag-rent yata yung Yes. gabing yun eh. Pero wala nang aircon. Wala na. Sobrang init eh. Wala Naalala ko, paano tayo pupuntang sage? Di ba? Parang Oo. sa dami ng bata. Ay, totoo yan, yun nangyari. Heads kayo nun? Or sandwich na? Sandwich na. Sandwich na to. Oo. Oo. Grabe yung time na yon. Kasi, syempre, 99? pauso 99. din eh. Yung mga damit namin nun, maluluwag na pag nasa malayo, hip-hop mo talagang tingnan, di ba? Tapos, syempre, pag metal, mortal na magkaaway yung metal tsaka hip-hop nun, para bang yung crowd doon, ayaw kaming, walang respeto talaga. Isa lang kami. Unang kanta, parang wala pang second song, nagkakaroon na ng mash. So, nakompleto namin yung lahat ng kanta na yun, na ang saya na ng mga tao. Parang parang milagro na after ng tugtog namin, parang nahati yung dagat eh. Nag-giveaway para makalabas kami. Tapos yung time na yun, narinig yun ni Noel. Yun yung naging producer namin. Salamangkero. Si DJ Salamangkero. Narinig niya. Tapos yun, kumontak sa amin, nag-offer na mag-recording. Tapos wala pa, tape lang kasi nung time na yun. Kaya ang saya na namin na CD yung offer Siya ba niya. nag-produce ng album? Oo. Si Noel? Oo. So, nung gumawa kaming demo. Hindi natin masabi apelyido eh. No? Baka, Debraking. Debraking. Hindi ko ma-pronounce eh. oo nga. Baka sumabit eh. Siya din, alam mo siya din ng Okay, Noel. Up Dharma Down. Nagsunod-sunod yun. Magaling, mabilis siya, nauuna si Noel. Oh. Magaling. Kagad. Among other things, di ba? Isipin mo ang layo nun, Hounds and Up Dharma Down. First album din, Up Dharma Down. Marami rin talaga Dahil siyang magaling yan. influence Ano sa nga, akin. ano nga ang banda ni Iba-iba. Noel? Ano nga? Rubber Ink. Rubber Ink. Rubber Oo, Ink. sila yan. Sila ni Malek. Oo, sila ni Malek. Magaling pareho. Magaling na musicians, producers, sound engineers. So, after nun, yun na yung 7 corners of your game? Oo, Yun na. pero mahaba yung namin dun eh. Para bang yung feel ng kasi nagpasa lang kami demo sa Indaro, tas ang saya mo na mapatugtog sa Indaro kahit 3 beses, pero sa amin binibilang pa namin, wow, nakaka 14 times kasi maya may request. Wow. So ang angas nun eh, tas demo pa lang yung time na yun. Ano yung song na nasa demo? Yun yung Pig Pig Face. Oo. Face. Kaya ang saya nung na yun, tas biglang si Patrick Pulumbarit. Palumbarit. Oo. Manager. Razorback. Manager siya ng Wolfgang nung time na Wolfgang. yun. Razorback. Nung una. Tapos- Ngayon lang yata. Ngayon ba Razorback? Ngayon na yata siya Razorback. After ng Hounds, nag-Razorback na siya. Pero nung time na yon, siya ang manager ng Wolfgang. Tapos biglang kami yung hinawakan niya. So, kumpleto na kagad yung contacts sa mga shows. Siya rin yung kasama na namin para mapirmahan kami sa Sony. So, yun. Nangyari lang talaga yung sunod-sunod na swerte. Kaya lalo namin kailangan galingan kasi ang dami na nakatutok sa amin na ganito na yung request. Umayaw lang naman kami sa Sony nung gusto na nila kami. Yung Incubus, nag-release ng anong album ba yung... Morning View. Morning View, parang gusto namin ganito rin kayo. Parang, labo Nalabuhan kami. Paingay direksyon namin. Tapos biglang, isiship nyo kami sa, hindi, gawin pa rin natin. So, yun. Kumalas kami sa Sony. Independent kami. In your, ano ba ngayon? 27th year? Oo. This tama. year, 27th year. 27th year. Tama. Ano ang
plans ng Greyhounds? Oh, marami pa. Slowly but surely. Marami pa talaga. Malaking tulong yung... Let's talk about the guitar. Yeah. Yeah. Nasa design. Paano mo na-contact si Ouds? Yung anong naisip mo? Parang gawa kayang ano? Well, kay Ocho. Si Ocho talaga. Okay. Kasi, ano ba yun? Nag-vlog kami. Tumutulong. Oo. In-interview nila ako one time sa Treehouse na ano din nila. Podcast Tapos din. parang we just talked about yung isang equipment, yung MG30 lang. Doon Tama, lang, diba? tama. Yung Hindi, Nooks and UX. inintroduce niya sa akin. Sabi ko, kaya pala, ang daya mo lahat ng iba-ibang tugtugan natin. Iisa yung ano mo, tunog mo, malupit ka palagi. Ito lang, wala nang iba. Kaya pala, parang tinabi niya na yung mga dati niyang Pedals, noon. Kasi pag may collection ka ng pedals, wow, talaga. Ako naman, okay na ako sa distortion lang. Tamad ako eh. Yung tricks ko, tsaka nasa gitara na yun, tsaka sa pagtugtog. Nung nakita ko yung consistency ng tunog niya, ayun, nagkakontakan tayo. Pinakilala kami ni Abe. Oo. Tapos ako, sabi ko rin na, like, sobra akong fan ng Hounds. As in, yun, parang yun yung sounds ko nung ever since nung high school, ganun. Stig. Kaya, gusto ko, like, dream yun na magawan ng guitar. Ano yung una yung pinag-usapan? Shape, sound, anong influence nitong gitara na to? Ano yun eh. Ang nangyari kasi nun, after ng pinadalhan mo kagad ako nung tapos hindi ko ma-figure out. Kaya hindi ko siya nagamit sa States. Kaya pasensya na tol pero yun yung nangyari. So, mga almost 2 months kami nag-tour sa States tsaka sa Canada. Pagbalik, doon na tayo ulit nagkakamustahan. Tapos si 8 na nagsasabi na talaga, matagal ka ng baga deserving. Nakakataba ng puso kasi hindi lahat ng gitarista or musicians magkaroon ng gantong chance na magkaroon ka ng sarili mong signature na gitara. Diba? Kaya sabi ko, wow, okay to Sabi ni 8, lahat ng gusto mo, gagawin yan. Lahat ng, then nakaka-inspire lalo. Kaya, yun, nung meeting na tayo nun para sa mga design ng ng trip natin, astig to kasi, sige, gawin mo kung anong trip mo, shape, o anong, lahat ng kailangan na spec sa gitara na... Meron siyang shape na, di ba meron kang parang specific na unang, doon ka nag-start yata sa may shape ka na Oo nga. Anong shape? O secret pa ba to? Hindi naman. basta metal. Basta metal. Ano siya? Dalawa yung, para ako nalilito sa dalawang design na gusto ko, may trip ko yung classic na looks, lalo na yung mga semi-hollow. Okay. Pero nabibitin ako dahil hindi siya tusok-tusok. Hindi tusok. So, naghahanap ako ng... Semi-hollow na tusok. Di ba? Maganda yun. Parang gano'n. Minimeri namin. Pinifigure hindi pa tapos. Hindi pa. Tapos pa. bandang huli, siyempre, yung ako naman mahilig ako magkonsulta sa mga anak ko dahil lalaki na sila. Tapos ano yung nababagay pag nasa stage. Gusto pa rin namin yung ganun. Tapos taragis, tinitignan ko yung mga pictures ko na, oo nga, talagang ibabagay ko sa tugtugang ko, kailangan pa rin tong tusok-tusok. So, sabi ko, sige. Nakakatuwa kasi nung sinabi ni Brother Darren na, unang pa naman to pwede pa naman sa, sabi ko, sige, tutukan ko na lang muna tong unang design. Excited talaga ako kasi, yun. Semi-hollow na geometric. Hindi natuloy sa ngayon yung Okay. semi-hollow. Andun pa rin Dun ako sa sa metal na, para statement kaagad na ito na. Greyhounds talaga. So anong mga elements nun? May elements ba nito? Ito, logo yan ng Hounds. Oo, ito. Logo ba ng Hounds o manok? Magandang tanong yun. Maganda pareho Sasabihin ko na ba? Or surprise Kasi lang tinama yun? nakita mo yung base na yun, ayan o. Astig yun, Yung kay Mayrin yan yung ayan, tattoo niya yan Yung tattoo na dinrawing nung baby niya. So drawing yan na nakatattoo, yan yung 12th fret niya. Astig. Yung kay Buddy, yung pangalan ng bass niya, pangalan naman ng anak niya, Luna. Lakas Diba? So sa'yo, yun yung tanong ko. Hounds, logo ba ng Hounds o logo ng manok? Maganda pareho yun. Talagang
naipag-connect natin. Oh. Sabihin na ba natin? Ay, hindi. Pwedeng hindi. Excited Pwedeng na ba? secret. Basta It's a combination. Lahat eh. Lahat ng out. Basta. Parang iyo talaga yun. Siya sana Na-excite yun. tuloy ako. Yun. Ito, next question. Is it 7 strings or 6? Kung pwede lang 5 strings, ganun ako katamad eh. Pero, pang-drop. Pang-drop Pang-drop. siya. Okay. Sigurado. Kasi si Steve ba ang Baritone. naka-baritone naman si Steve ng Hindi pa typecast. pinapagawa yun, kinikwento na ni Steve sa akin eh. Sabi ko, exciting naman Sa itong kanya more or ginagawa less, mo. it's gonna be malamang locking para madali mag-dive bomb. Oo. Mga tunog Very, kabayo na Yun. from hell. Talagang yun. Very exciting. Oo. Kailan Gusto expected? ko na nga sabihin. This year, next year? Mahirap magsabi. Hindi ba, Basta, Malapit basta na. make sure happy muna Yeah. siya. Sino sa design. nagpo-prototype? Si John Si ba? John, malamang. Si John, Si John. Yun, no? Very exciting. Meron ka pang Wala naman. May gusto kang i-promote Ah, kesa pwedeng sa manok o sa hounds? Kahit ano. Saan nila makikita ang hounds? Paano nila medyo may masusubaybayan? dahil ito maganda. Dahil sa connection ko sa manok, nagiging barkada ko yung ibang politika, mga mayor, siyempre si mayor nagsa-source out ng mga galing na manok sa mga kadikit kong breeders. Tapos may mga festivals sa lugar ng mga mayors na tugtog kami. Tapos isang management namin ng Chocolate Factory, ng Typecast. Gusto mo, isang package na kaming lahat. Para, Kaya yun din ang kasama nyo sa States. Oo. Yun yung nangyari doon. So, gusto ko siyang dalhin kahit saan na kung anong kaya ng funds ng mayor para sa mga sa lugar niya. Naalala ko nung 90s, marami ako natugtugan na sabungan. Stig! Nung, Ako, once pa lang eh. Wala kasing yung mga small towns, wala kasi namang venues yun. walang venues. Pero may sabungan. Yung sabungan, kapaikot na kagad Kasali yun, oo. Stig! Parang Coliseum. Parang Coliseum, doon kayo sa gitna. Si Mike Dizon, nakilala ko sa sabungan ng Bulacan, tumugtog yung teeth. Yung mosh pit paikot. Kasi parang Coliseum yan 'di ba? Pagtugtog ng teeth, umiikot lang yung fans. Parang ipo-ipo. Astig! Dahil alikabok, so puro alikasay ko. Wala yatang kasing rock to, di ba? Parang music Doon ko video. nakilala yung teeth. Oo. Yung pinaka-exciting kong show, sa akin, one memorable show sa Palawan, pagdating ng gabi, konti lang yung may kuryente. Unahan silang nag-on ng, I'm sure, sa Davao, may ganun nung 80s, di ba? Unahan kayong magbukas ng ilaw. Pag nahuli ka, wala kang kuryente. So, lahat ng tao may dalang flashlight. Walang kuryente yung sabungan. Kaya lang, may generator lang, Kaya yung sounds. Pabugarang ng sound. Pero walang ilaw. So, Flashlight. nag-concert kaming walang ilaw, pero lahat ng tao naka-flashlight. Sa sabungan. Wala, panis pala itong mga nakalight yung cellphone ngayon na gano'n. Nauna kami sa BTS. Taylor Swift na may ilaw yung... So, di ba, pag sikat yung kanta, madaming ilaw. Pag tumugtog ka ng album cuts, ay, hindi sikat to. Wala yung ilaw. Ay, hindi nila gusto to, hindi nila gusto to. Pag tumugtog, ay, gusto nila, dahil ilaw. Sinisave nila, hindi sila makaka-uwi eh. This is one of the most interesting Grabe na. conversations we've had. Sabong and music. Talaga. Wala tong katulad sa buong mundo. Feeling ko, sa buong mundo, wala tong katulad. Sabong and metal. Nako, ang lawak pa nito kung iano pa lang natin. Masaya ako, man. Thank you for your time. Nakita ko may gig yata kayo tonight. Tama ba? Kasama Typecast? Ay, hindi. Or and Chocolate Factory. Sa ano yun? Teka. Sa 12 Monkeys. Parang 12 Monkeys. 22 yata. yun. Okay, August 22. Oo. Greyhounds, Parang Typecast. hindi ako sure eh. 12. Baka maraming pumunta dun. Sorry, hindi pala tonight. Hindi, saan nila na lang i-check? Anong i-check nilang Sa page sa ng page Hounds. ng Hounds sa Pero Facebook? kanina lang Sorry, nakita ko lang yung post eh. Kaya akala ko. Pupunta sana ako eh. The joke. Parang ako nun pumunta ako sa gig namin, yung pala bukas pa yung Bukas pa yung gig. yan. Sige, Sa lasing. check it sa website, sa Facebook Yan page na nga, ng tama Greyhounds. nga.
August 22. August 22. Ayan, my bad. August 22, sorry. THC tawag namin doon kasi Typecast Hounds tsaka Choco. THC, Galing. Oo, mula nung nag-tour kami sa Amerika tsaka ano. Solid nun, sobrang wild nun siguro sa 12 Monkeys, no? Meron pa nga sana ako sinabi ko kay Jeff. Sabi ko, total, pamilya naman na tayo. Nung sa Canada, nag-rent kami ng ng mga instruments. Tapos nagja-jam kami, men. Iba-ibang tugtugan, nagbo-blues kami. Tapos si Antonio kumakanta. Sabi ko, sarap na ito ka-blues kasi bagay na bagay. Tapos ang daming mga ibang covers, nagpo-Foo Fighters kami, ibang gigitara na naman, ibang papalo. Kaya sabi ko kay Jeff no isang araw, sayang kung mahaba lang yung... Sino Jeff? Si Jeff Keenan, yung manager namin. Okay. So, sabi ko sa kanya, kung mahaba lang yung oras, ang sarap sanang magkulong tayo sa studio, 3 banda. Tapos, magkarambola tayo. May isang kanta na magdalawang kakanta. Tapos, covers lang sana para ba yung THC may pang-4 na banda pero tayo pa rin. Family values. Family values. Parang ganyan, men. Oo nga, may ganun nga pala. About time. Pwede yun. Pwede talaga yun. Pwede. Tsaka wala namang bawal kung may ibang musician na trip tumugtog dyan. Independent lahat eh. Walang label. Wala. Kasi No labels. Magko-cover lang ng mga gandang trip na kanta. Na familiar ka agad sa lahat. Wait, bago tayo matapos. Yung kids mo ilang taon? Kaka-18 lang nung panganay ko. Meron papasok sa music? May Wala. Walang mahilig. I'm not sure. Hinayang ko kasi sila eh. Katulad music o sabong? Saan sila sa pasok? Ganito kasi, may tinatayo ako, may dream ako magkaroon ng, syempre business to sa akin bandang huli. Kasi hindi naman forever ang music. Hindi rin ako forever pwede mag-handle ng manok para sa iba. So, pinifix ko sana magkaroon ako ng business na maging supplier, mag-manufacture ng tamang gamot para sa manok. So, na-inspire ako sa isa kong, itong matagal ko na siyang kaibigan pero ngayon lang talaga kami nagkakwentuhan tungkol sa business. Kasi paano ka hindi ma-inspire kung kumikita ng 300,000 everyday? Manok lang, alam mo yung, sabi ko, tagal ko na sa industriya ng manok. Ba't ba ganyan ako tanga? Ba't hindi ko naisipan yan? Siyempre, it's never too late. At least natuto ako sa kanya ngayon. So, ito naman ang meron ako. May gamot ako. So, ewan ko. Sana magustuhan ng bunso ko. Yun ang mahilig sa hayop eh. Okay. Kung open siya, i-enroll ko siya ng veterinary. Tapos, afternoon, entrepreneur. Yung panganay ko kasi gusto talaga mag-dentist. So, naka-pre-dentistry siya ngayon. Sa Davao City na rin. Since andun din yung mga friends ko na makakanegosyo ko rin. So, may isang tutok ko sila. Yun. Pag after niya mag-dentist, gusto ko pa rin siyang pakuhanin ng entrepreneur na para lang may talaga, gusto kong maproteksyonan sa future yung magiging negosyo natin. Para, di ba? Forward thinking. Bigla ko naalala, hindi tayo matapos yan, Pop quiz. Sino ang nasa rock scene, singer ng rock band na vet? Bago yan, Bagong trivia. Guys, trivia. Kailangan kong makausap yan. Kailangan makausap. Si Deng ng Flying Epis. Hindi ko pa siya Kakagraduate. Talaga? Kakagraduate lang a few years ago, nung pandemic yata. Late na siya nag-vet. Late na. As in, nag-decide siya. Nag-work na siya, fly EPs, whatever. Tapos bigla niya nag-decide mag-vet. Nag-vet siya. Siguro hilig niya rin talaga Gusto yung niya rin, aso, pusa. Aso, pusa, yata. Anyway, thank you. Thank you. Salamat, Very brother. interesting. Salamat, Sobrang pare. exciting Salamat, naman salamat. ito. Thank you.